Pambansang loyalista, dito mo makikita. Pambansang loyalista, dito makikita ang totoong balita. 1, 2, 3, Pambansang loyalista, ito ang the best. Masayang araw po mga ka-PL. O eto na, ang matagal na nating hinihintay mga ka-PL. Ang makapag-usap po ang dalawang leader ng bansa, si Pangulong Bongbong Marcos at si Chinese President Xi Jinping. Nangyari na po mga ka-PL. Ito ho ang video, ipapanood ko po sa inyo. Pero bago tayo magsimula, makikisuyo muna sa mga hindi pa po nakasubscribe. Baka naman, at paki-click na rin po ang notification bell para updated po kayo sa lahat ng upload at huwag nyo pong kalimutan, palike na rin po sa video. Maraming salamat, makikisuyo lang po. Bago po ang video mga ka-PL, basahin ko lang po itong napakaikli lang na sinabi ni PBBM. Ayan yung dalawa oh. Maayos naman pala kausap si Xi Jinping at wala ho silang ibang pinag-usapan kundi ang tensyon sa WPS. O ito po ang sabi ng Pangulo. In our meeting with Chinese President Xi Jinping, we express our concerns regarding the collisions in the South China Sea and endeavored to devise measures to prevent such incidents, aiming to reduce the resulting tension. Oh, ayos? Ito na ho ang video. Simulan na po natin, pero pagkatapos ng video, may isa pa akong babasahin na mas malinaw po mga ka-PL. Okay? Pagtiyagaan po natin. O, ito na. Good morning. 知道好，来这里2天了，适应。I hope we can have a good Oh, di ba? Maayos ang usapan ng dalawa. Eh siguradong ito na po ang simula mga ka-PL. Nakatahimikan dyan sa WPS. Makapaglayag na po ng maayos yung ating mga kababayang mangingisda na naghanap buhay. At itong mga maghahatid ng supply sa BRP Sierra Madre. O ito pa, isa babasahin ko. Sa pakikipagpulong kay Pangulong Xi Jinping ng China, binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga alalahanin hinggil sa mga paulit-ulit na insidente sa pagitan ng mga sasakyang pandagat ng China at Pilipinas na naglalayong humanap ng mga paraan upang mapababa ang mga tensyon at maiwasan ang mga pangyayari sa hinaharap. Binigyang din ng PBBM na ang isang hangarin ng lahat ng partido na mapanatili ang kapayapaan at panatilihing bukas ang mga daan ng dagat para sa kaunlaran ng rehiyon. Ayan, pasensya na. Aniya, ang pakikipagpulong kay Pangulong Xi Jinping ay isang hakbang sa patuloy na proseso tungo sa resolusyon at pagpapanatili ng kapayapaan. O, eto na ho yung matagal na po nating hinihiling. Ipinanawagan, ayan, sa ating Pangulo mga ka-PL, makailang beses po natin itong na-content.
makailang beses po tayo nanawagan sa Pangulo na, Mr. President, baka naman, mag-usap po kayo ni Chinese President Xi Jinping para matapos na po ang tensyon sa West Philippine Sea at nang sa ganon, malayang makapaglayag ang ating mga kababayang mangingisda na yan lang ang tanging hanap buhay na inaasahan at higit sa lahat, makapagdala na rin ng supply sa BRP Sierra Madre. Nangyari na. Buti na lang mga ka-PL. At nagkaroon po ng APEC Summit at nagkataon, pumunta rin si Xi Jinping. Aasahan na po natin mga ka-PL. Ang kapayapaan sa WPS. Simula sa mga araw na to, magpakailanman, parang Charo Santos lang wala nang mangyayaring habulan, mga manuver, mga bombahan ng tubig, mga laser, bungguan ng mga sasakyang pangdagat na mangyayari. Kasi nakapag-usap na ang dalawa. Imposible namang hindi po tutupad si Xi Jinping sa usapan nila. Kapag hindi siya tumupad, iba talaga ang habol niya sa atin. Hindi na mabuti. Nakapag-usap na sila, posibleng hindi tumupad. Tutupad na siguro yan. At hindi po gera ang hanap ng China. Kasi mga negosyante huyan sila. Ang gusto lang nila, kumita ng kumita, magnegosyo ng magnegosyo. Hindi pakikipaglaban, hindi po tulad ng ibang bansa na ang hanap buhay pakikipagdigmaan sa bansa at sa ibang bansa. Kasi dyan sila kumikita ng malaking pera. Nagsusupply sila ng mga armas sa iba't ibang bansa at kikita rin sila syempre. Kasi may kapalit ho yun. Hindi lang po natin alam kung ano. Pero ang China, mga lehitimong negosyante yan sila. Diyan sila nabubuhay. Sanay ho sila sa pakikipagkalakalan noong panahon pa lang na hindi pa nakapasok itong Kastila, itong Hapon, Amerikano sa bansa natin. Sila ang nauna sa bansa natin. Nakikipagkalakalan ho sila. Di ho ba? Pinag-aralan natin yun sa eskwelahan May libro pa nga yan di ba? Nakikipagkalakalan lang sila. Hindi sila nagkaroon ng interes na agawin itong bansa natin. Negosyo ho talaga sila. Sanay sila sa negosyo, hindi sila sanay sa pakikipaglaban. Ayos na. Aasahan na po natin mga ka-PL na wala nang mangyayaring habulan sa karagatan natin at hindi na rin sila papasok sa teritoryo natin. Okay? In-update ko lang po kayo sa napakagandang balita mga ka-PL. Good news, di ba? Ayos? Comment naman po para ganahan po ako magbasa ng mga comment ninyo. Okay? Hanggang dito lang po. Maikli lang tayo. Maraming salamat. Mag-ingat kayong lagi. Be blessed.